Ka-express, sa bawat draft ng NBA, may mga pangalang inaasahan nating lalabas. May mga malalarong pinaniniwalaang sapat ang talento, taas, galing at karanasan para mapabilang sa liga ng pinakamahuhusay sa buong mundo. At para sa ating mga Pinoy, iisa ang pangalan na ilang taon nang inaabangan, si Kai Sotto. Pero nitong nakaraang NBA Draft 2025, isang pangyayari ang nagpaliyab sa damdamin ng mga Pinoy. Isang 7-foot center mula China na si Hansen Yang bilang 16th overall pick, habang si Kai ay wala pa rin sa NBA. At ang tanong na bumabalot sa social media, mga forum at basketball groups, mas magaling ba talaga si Hansen Yang o may pinapaboran ang NBA? Hindi ito kwento ng bitterness o inggit. Ito ay kwento ng pagkadismaya, ng pagdududa at ng pag-aalangan. Baka hindi talento ang tinitingnan, kundi kung anong market ang dala nito. Sa paningin ng maraming Pinoy, Kai Sotto is better than Hansen Yang. Mas mataas si Kai, 7'3", may pro experience sa Australia at Japan, nagsimula sa G-League Ignite at ilang taon nang bahagi ng Gilas Pilipinas. Samantalang itong si Hansen Yang ay galing sa China Under-19 national team, may college level exposure, pero raw pa umano sa skills base sa ilang scout breakdowns. Kaya na makita ng sambayan ng Pilipino na si Hansen Yang ay napili ng isang NBA team sa lottery level position, habang si Kai ay nananatiling walang kontrata. Sumabog ang galit, lungkot at tanong, anong problema? Pinoy lang ba talaga? Sa Reddit, X o Twitter at Facebook, nagsimulang umaapaw ang komento ng mga fans. Kai is way better. He shoots, defends, passes. Why does the NBA ignore him? Pinoy na naman ang na-undersell. Sa marketing pa rin tinitingnan, hindi galing. China has 1.4 billion market. Philippines is 100 million. You do the math. Mas okay pa daw kung nag-China si Kai para ma-draft. Ito ang tunay na sentimento ng bayan. Hindi ito haka-haka, hindi ito scripted. Ito ay mga salitang galing sa mga puso ng mga fans na hindi lang naniniwala kay Kai bilang atleta, kundi bilang representasyon ng pangarap ng bawat batang Pinoy. Kaya't kapag may tulad ni Hansen Yang na na-draft agad, kahit pa raw na mas kulang sa skill set, mas masakit ito. Hindi lang para kay Kai, kundi para sa bawat Pinoy. Pero para maging patas, tingnan natin ang facts. Si Hansen Yang ay 7'1" center na may mobility, decent defensive instincts, at potential raw na maging rim protector. Ang kanyang draft stock ay lumubo matapos nagpakitang gilas sa pre-draft combine, at dahil sa kasaysayan ng China sa NBA na may Yao Ming, Jochi at iba pa, malaki ang tiwala ng teams na may marketing sustainability ito. Hindi nating sinasabing walang galing si Yang. Pero kung ikokompara ang resume, si Kai Sotto ay may international pro experience, better shooting mechanics, and a far more complete offensive arsenal. Ika nga ng isang fan, if Kai were Chinese, would he be drafted too? Ito na ngayon ang mas malaking tanong ka-express. Mas bias ba laban sa mga Pinoy ang NBA? Matagal nang nararamdaman ito. Sa kabila ng kasikatan ni Kai sa social media, sa dami ng mga fans at sa exposure niya sa G-League at NBL, paulit-ulit siyang nilalagpasan. May mga insiders na nagsabing too slow, not NBA ready, o lacks motor. Pero hindi ba't halos lahat ng mga big man prospects ay may flaws? Bakit parang mas pinapansin kapag Pinoy ang may kahinaan? Sa kabila nito, nananatiling mahinahon si Kai. Walang reklamo, walang outburst, taimtim ang kanyang recovery mula sa ACL injury. At ayon sa latest report, sasama pa rin siya sa Gilas Pilipinas delegation sa Jeddah para sa FIBA Asia Cup. Kahit hindi pa siya cleared na maglaro, ito ang klase ng atleta na hindi sumusuko kahit na ilang beses nang isinantabi. Pero para sa mga fans, sapat na ang katahimikan. Panahon na raw para sabihin, NBA, kailangan niyo titingnan ang talento ng Pilipino ng patas. Marami na rin ang bumabalik sa issue ng marketability. Ang China ay isa sa pinakamalaking NBA viewership block sa mundo. Ang isang player mula sa China ay instant media and merchandise boost. Samantalang ang Pilipinas, kahit fanatical, ay hindi pa rin priority market sa business sense. At ang masakit dito, kahit gaano pa kalalim ang passion ng mga Pinoy sa basketball, kahit mas maraming Pinoy ang nagbabasketball kaysa buong populasyon ng isang NBA cities, hindi pa rin ito sapat para mapansin ang ating players. Gaano pa ba karaming Kai Sotto ang kailangang masaktan bago mapansin ang Pilipinas? At hindi lang ito tungkol kay Kai, ilang Pinoy American na ba ang nag-try out?
Ilang prospects natin ang nagsikap magpakitang gilas sa Summer League, sa Overseas at sa Combine. Ilan ang biglang nawalan ng chance dahil sa passport issue, eligibility rule, o simply di raw fit sa system. Sa mata ng mga scouts, ang Pinoy ay undersized, slow, and athletic, pero hindi ba ito ang parehong tingin noon ng mga European players, sa mga Latin American players? Pero ngayon, sila ay stars na. Hindi ba't panahon na para bigyang pansin din ang Pilipinas bilang source of heart, IQ at disiplina? Pero kahit ganito, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang galit ng mga fans ay tanda ng pag-alala, pero kailangan itong i-convert sa suporta, sa sistema, sa grassroots. Kung hindi pa tayo makapasok ngayon, kailangang ipaglaban nating maihanda ang susunod na Kai Sotto. Kailangang siguraduhin, hindi lang talento ang meron, kundi tamang representasyon, tamang training, tamang exposure. Dahil kung may isang aral sa NBA draft, si Hansen Yang, ito ay hindi sapat ang galing, kailangan din ang sistema. Kaya't habang nagpapatuloy ang debate online, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban ni Kai, maaring natalo siya sa draft, pero hindi pa tapos ang kwento. At sa bawat Pinoy na sumisigaw ng mas magaling si Kai, ang tunay na hamon ay ito. Paano natin gagawing imposible para sa NBA na baliwalain siya sa susunod na pagkakataon? Ipagpatuloy natin ang suporta, pero sabayan din natin ng pagtanaw sa kabuuan, sa training, exposure at representasyon. At sa huli ka-express, hindi lang ito laban ni Kai, laban ito ng buong bayan para sa pagkilala, para sa representasyon, para sa respeto, para kung nagwala man ang Pilipinas ngayon, may dahilan. Dahil para sa atin, hindi lang siya 7'3" center, siya ay simbolo ng lahat ng Pinoy na nangangarap makilala sa larong pinakaminamahal natin. Sa mata ng NBA, maaring si Kai ay isa lamang sa daan-daang hopefuls na naghihintay ng pagkakataon, pero sa mata ng bawat Pinoy, siya ang mukha ng isang bansang paulit-ulit na tinatanggihan, kahit paulit-ulit din itong lumalaban. Hindi natin sinasabing mali ang pagpili kay Hansen Yang, pero hindi rin natin pwedeng balawalain ang damdamin ng milyong-milyong Pinoy na araw-araw na nanalangin na marinig, makita at kilalanin ang galing ng ating lahing kayumanggi sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Sa likod ng bawat Kai to NBA na sigaw, may kasamang pag-asa, luha at dugo ng isang bansang matagal nang nagmamahal sa larong ito, pero hindi pa minamahal pabalik. At kung sa ngayon ay hindi pa siya nakapasok, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Sa halip, ito ang panibagong simula ng mas matinding hakbang para kay Kai, para sa Gilas at para sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi natin kailangang manira para ipaglaban ang tama. Kailangan lang nating manatiling gising, buo ang suporta at matatag na prinsipyo. Darating din ang araw na hindi na sila makakatingin ng palihim dahil ang talento ng Pinoy ay sobrang liwanag para itago at sobrang lalim para baliwalain. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.